May mga taong sinasamantala ang matatayog ng pangarap ng iba tulad nitong si Angelo Garcia na inirereklamo ng mga gustong mag-artista. Animoy halaw sa kwento ng isang telenovela ang ating tampok na istorya. Mga tauhan din dito na hindi nalalayo sa mga inaaping bida. Ang tunggalian umiikot sa kasikatan at pera. Pero sa bandang dulo ng mga tagpo, na kanino kaya ang huling halakhak? Nagsimula ang kabanata sa kagustuhan ni Debbie na maging kilalang artista o modelo. Kasama ang isa pang kaibigan, naengganyo umano silang sumali sa mga serye ng workshop o pagsasanay na hihinang sa kanilang likas na talento. Mass communication student, so para ma-apply mo din yung pinag-aralan nyo, yung mga places school, mga ganyan. So, another learning experience na rin. Nakilala nila si Angelo Garcia o Jello, 23 taong gulang at isa umanong talent manager na maaaring maging susi sa kanilang road to stardom. Nakilala po namin si Jello sa school po dahil may shooting po ng isang teleserye doon. So, sinabi niya po na talent manager po siya. Tapos na madami po siya sinabing mga artista na nahawakan niya. Pag kahit kayo nakausap niya talagang maniniwala po talaga kayo sa kanya. Pero matapos sumanong magbayad ng 5,000 piso ng dalawa, wala umano silang napala. Ang sisti nga ba, naging pera-pera na lang ang drama? Minabadali niya po kami magbayad para nga daw po dun sa mga slots na natitira. Pagkabigay po naman ng pera, sinabi niya po sa amin na pag nakarecruit kami, meron daw po kami yung porsyento doon na makukuha galing sa kanya. Nasabi ko, hindi talaga, as in wala talaga nangyayari dahil mas maraming daldal kaysa sa workshop. Puro pangako ang binibigay kaysa sa workshop. As in, wala akong napala sa binayad ko. Pero ang powerhouse cast, may kanya-kanya ring dialogue at eksena. Sinasabi niya, uy, magiging model ka, ganyan-ganyan. Papasikating kita. Very promising naman kasi yung mga words niya, masyado siyang matamis magsalita. Kinakalat niya na nag-endorse ako ng brief sa school, ganun, sa mga clients niya, mga talent niya, na hindi naman totoo. At wala akong experience sa ganun eh. Pinagamit niya ako sa mga schoolmates namin sa school. Isa sa kanila ay binigyan pa umano ng calling card na may logo ng GMA Network, na ang sabi ay koneksyon umano niya sa loob nito. Pero sa pagtatanong naming isinagawa, wala raw connect ang inirereklamo sa GMA Artist Center. Hindi namin siya istrihan. Siguro, posible kasi na baka mamaya naging siya namin, naging enrollees na hindi namin matanggap or hindi siya tumuloy ng workshop din. Binigyan ko ng calling card kasi ang purpose naman din kasi ng calling card natin is pang business talaga. And hindi ko na alam kung anong magiging or bakit niya kailangan gamitin kasi pangalan ko to, ako to. Ang kanilang true to life story na batbat ng anomalya. Sa investigador nila kagad isiniwalat. Isang email ang natanggap ng aming tanggapan na naging basiya ng aming pagsisiyasat. Naawa na rin po kami sa mga nabiktimang mga bata na kasama namin. Tapos yung mga nanay parang sabik. Sila? Sabik. Super parang sabik sila na akala nila anak nila magiging artista talaga. Tsaka para rin matigil na yung mga iba ng lolo, yung panloloko niya sa iba bago pa makabiktima ng mas maraming bata. Officer in charge o OIC daw ng tinatawag na SEMA Entertainment Services, si Angelo Martinez ang taong kanilang inirereklamo. Ito umano ang ahensya nagsasagawa ng workshop para sa mga gustong maging modelo o artista. Pero baka naman showbiz lang yan, ha? Wala nga po siyang office talaga, tsaka studio. Sabi niya po, sige workshop tayo, naghanap pa daw po siya. Tapos tanong niya, pwede po ba sa inyo? Pwede po sa amin. Sabi ko, sige, okay. Isang asset ng investigador ang naging mata namin sa panimulang pag-iimbestiga. Sa isang lugar, nagpakita sa amin ang inirereklamong si Jello. Kagad niyang ibinida ang Factor 1. Meron din siya sa TV station, gano'n. Mga artista, tapos sa iba-ibang lugar may mga talents din daw siya. Ang Factor 2, ano naman kaya? I-workshop daw muna niya ako
So, yung mga project daw, halimbawa, pag na-workshop na ako, doon na daw niya pag-isipan kung saan ang Pero sa singilan naman, pang-award pa rin kaya itong si Kuya? O sige, ano nga ang Factor 3? record niya ako magbayad ng 10,000 pesos para sa lahat ng mga gagastusin. Ang mga nagre-reklamo hindi na na-entertain sa mga nangyari. Kaya't sa Manila Police District, sama-sama na silang nagsampa ng reklamo. After na ma-receive niya pera, which is smart money, so that's the time na bulitin ng mga polis ko. Tayo naman, doon tayo sa taas. Ang mga otoridad hindi na naghintay ng cue ng direktor. Isang plano ang isinagawa para alamin kung totoong may talentadong manager na pagala-gala. At sa ibang bahay naman, nakaabang ang mga kamera ng investigador na hahasa sa acting ng mga tauwang tatapos sa kwentong ito. Abangan ng susunod na kabanata. Susunod sa totoong artista test, sino ang papasa at sino ang mabobokya. Alam mo na kagad, di ba? Alam mo na. Nilapitan mo ako, hindi kami kumakaway na para kami mga patay gutom na gustong-gusto namin. Nagmumukha mo ng chip! Nagmumukha mo, Jello! Walang kamuwang-muwang si Jello na binago na pala ng investigador ang kanyang script. Kaya hindi na tatagal pa ang drama. Diretsong aksyon na. Para marating ang celebrity status, kailangan ng star appeal. May lakas ng hatak sa masa, mapat telebisyon man o pelikula. Pero ang pag-aartista, hindi rin basta-basta. Sobra po. Sobrang marami akong pinagdaanan. Siguro dapat magkaroon ka ng, kaya mamili ka ng tamang kinakausap mo, kaya manager, ganun. Bago sila maniwala or sumama or magbayad ng kung ano man sa mga nagpapakilalang talent managers, siguro mas mabuting tumawag muna sila sa Artist Center para masigurado nila na totoo. Dahil may pangalang pinangangalagahan ang ilang hinahangaan nating artista, nilinaw ng GMA Network sa pamagitan ng Artist Center nito ang ilang mahalagang punto. If gusto nila mag-apply na artista, no, para malaman nila paano gawin ito, pwede silang magpadala ng photos nila, biodata, their video, padala nila dito sa GMA Artist Center. Meron ba kayong mga recruiter na mga lumalabas, naglilibot-libot, mga talent scout na? Meron kami mga spotters, meron din kami mga partners na mga ibang mga agencies na mga talent managers na nagdadala din ng mga talents dito sa amin. No? But walang bayad yon. At wag silang papayag na magbayad sa mga ganyang klaseng mga auditions lang. No? Kailangan din daw siguruing sulit ang perang ibabayad para sa mga workshop. Marami naman nag-offer ng workshops talaga, pero credible. But they should ask, ano yung credibility ng tao para makita mo kung talagang, kung talagang legitimate yung tao. Kilala niyo ba si Angelo Jello o ang Seima Entertainment Services? No, hindi ko yan kilala, and we check sa staff namin, no? And hindi namin siya kilala nor are we dealing with him. Pina-check din namin sa entertainment group, sa casting group, and hindi din daw nila kilala. Pero sa pagkakataong ito, isang artista test ang masusulyapan natin. Walang direktor, walang script, pero dito, magkakasubukan kung sikat ka talaga paglabas ng bahay na ito. Lights, camera, ang mga bida at atribida, action! Pagkakita niya sa akin, masaya siya na parang excited siya na yung gagawin ko namin sa bahay. Kumbaga, inano niya akong kumanta. Pinakanta niya ako, pinasayaw. Tuloy lang sa pagpapasikat. Ladies and gentlemen, the show must go on. Kahit chorus lang. Kailangan kita! Yung sa workshop yung post 10. Tapos ang session 12. Bali 13:35. This is it. Dahil matapos ang on-the-spot workshop, ibinigay na ng aming asset ang napag-usapang bayad. Hiningi niya yung pera para sa 10,000 para dun sa mga gagastusin ko. Bali binigay naman yung 10,000 sa kanya at binilang pa nga niya.
Ang mga operatiba handa naman bigyan ng bagong karir si Angelo. Miguel, Hello po, Tito. Mark, Kap Miguel Marquez, ha? Alam mo na kagad, di ba? Alam mo na, ha? Miguel, meron kang karapatan. Meron ka rin karapatan na tumawag ng abogado para makatulong sa iyo. Lead role para sa mga kinakaharap niyang reklamo. Ang kanyang mga dialogue tila hindi naman nagbago. Ano ba, Tito? Nagpapakilala ka raw na talent manager ng mga artista. Opo. Hawakan mo to. Talent manager ka talaga? Opo. Ito para talagang konektado ka sa mga TV station, sa mga modern TV. Mga ano po, Tito? Mga friend ko po. Sumakay ka na dyan sa red van, ha? Dito, ha? Ang kasamahan ni Angelo, inimbitahan din para sa isasagawang taunang pag-iimbestiga. Pero cut na muna dahil ang next sequence kukuna naman sa presinto. Matapos ang paunang investigasyon, kagad na sinampahan ng kaso ang mga inirereklamo. Kasama ang nagpakilalang si John Christopher Tatoy, 18 taong gulang at Vice President umano ng Seima Entertainment Services. Ang inasunto ho natin dyan, yung panlilinlang pandarambong. At yung ginawa niya, alam nyo, ang batas na yan, yung defrauding a person, sabihin, nakuhanan mo, naloko mo ang isang tao, at ang ginamit pera, yan ho yung estafa. Depensa ng akusado, legal ang kanilang negosyo. At lahat ng kanilang transaksyon walang hokus-pokus. Wala rin daw basihan ng bintang na hindi totoo ang kanyang mga pangako. Bali, mag-workshop lang po sila sa akin. Hindi po yung bayad yun para maging artista sila, hindi po. Bali, workshop lang po yun. Pati ang ilang pangalan, ginamit pa niyang halimbawa. May mga connection ka na binabanggit na Tito mo si Eddie Garcia. Opo, kaya ko pa naging dito yung po sabi ng daddy ko sa akin. Pinsan daw po. Hindi ko po kilala itong nagpapanggap na pamangking ko, si Angelo Garcia. May makilala ka sa mga Tito. Si Michael. Kasama ni Jonalyn Duran. Tigilan niya na lang yung pagpapanggap ng ganyan kasi it's against the law. So, marami pang mapapahamak. Matagal na raw siyang talent manager at ibinida pa niya na legal ang kanyang trabaho. Po, may permit naman po yung Seima. Kumbaga, ako pang talent manager, yung mga kinukuha ko pong mga talents. Pero tila may malaga silang dokumentong nakaligtaan. Ang business permit, wala. Ayon pa sa Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Lungsod ng Muntinlupa, 3 taon ng paso ang kanilang lisensya. Ang mga nagrereklamo, maaanghang ang naging dialogue. Bakit hindi ka kailangan? Kasi totoo naman po yung sinasabi ko sa hindi po. Sigurado ka totoo, sigurado ka. Saan yung venue nyo, ha? Saan? Saan yung main office nyo? Ba't wala? Meron. Saan? Muntinlupa? Akala ko ba Bakit yung number na tinatawagan ko, hindi wala ka daw Angelo Garcia dito? Alam mo dito? Ayan, nasa baba, 825. Tsaka, parinig mo nga, Jessa, para natin ito nakilala. Kumakaway kami sa'yo? Kumakaway kami. Sino ka? Para kawayan namin. Nilapitan mo ako, hindi kami kumakaway na para kami mga patay gutom na gusto namin. Nagmumukha mo kami, Chip! Hindi hindi ko kami nagmumukha. Nagmumukha mo, Jello! Ayon sa isang psychologist o dalubhasa sa pag-iisip ng tao, kailangan pa rin nating maging mapanuri sa mga matatamis na salita at mga malalamang mga pangako. May mga tao na nangangarap na ang mga kamag-anak nila o ang mga sikat na mga tao na mga personalidad ay kakilala nila dahil ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa kanila. At ito naman, kapag sumobra, magdudulot ng gagamitin nila ito sa panluloko sa kapwa. Ang ending ng istorya maaaring katarungan para sa mga umano'y naargapyado. Pero sa mga akusado, ang kalaboso ay simula pa lamang ng kanilang kalbaryo habang dinidinig ang kanilang kaso sa husgado.